Ohayou gozaimasu. Since bawal kami mag-video habang nagtatrabaho, pag-usapan na lang natin dito sa video na to kung anong ginagawa namin bilang mekaniko dito sa Japan. So first is yung company na napasukan ko. Yung company na napasukan ko is a dealership company na nagbabayad sila ng mga sasakyan through auction and walk-ins. So binibili nila yung sasakyan, aayusin namin yung mga sira ng mga sasakyan, then i-display nila sa dealership or ipopost nila sa website nila. And nag-offer sila ng shaken and maintenance repairs. So what is shaken? Shaken is the mandatory vehicle inspection na ginagawa nila every 2 years to ensure that the vehicle is safe to drive and no illegal modifications. So pwede ka pa rin mag-modify pero meron silang standard na illegal. For example, kung gusto mo mag-lowered ng sasakyan, pwede ka mag-lowered ng sasakyan pero hanggang this level lang. Kapag bumaba ka pa ng konti, illegal modification na yon, kailangan mong palitan yung coil spring na kinabit mo or kailangan mo i-adjust yung pagka-lower ng sasakyan mo. And pag na-reach mo na yung ganong level and kung safe to drive na yung sasakyan and no illegal modifications, ipapasa ka nila sa mandatory vehicle inspection na yon. Then bibigyan ka nung Tenken na sticker na kinakabit sa mga windshield nila and rear window. So if you're watching this because you want to work as a mechanic in Japan, mataas yung chances na sa Shaken company ka na mapupunta kasi most companies na kumukuha ng mga mekaniko, maintenance mechanic yung hinahanap nila. So this has been my dream since Tokyo Drift way back 2008. Kung napanood ko yung Tokyo Drift, gusto ko mabuhay dito sa Japan and nahilig kasi ako sa sasakyan. So nag-aral ako ng automotive sa Toyota Motor Philippines, then nag-apply ako dito. So bata pa lang ako, gusto ko na makatira dito sa Japan. And as a Filipino, medyo mahirap sa atin yun kasi third world country tayo. So ito yung nakita kong solution para makatira dito sa Japan. What I do at work. So yung work na ginagawa namin is vehicle inspection, troubleshooting of problems, troubleshooting of under chassis, installing parts, oil changing, tire replacement, maintenance repairs, and undercoating or yung anti-rust spray
Very similar lang din sa kung ano yung ginagawa sa mga dealership sa Pilipinas. Pero iba-ibang Japanese cars. May Toyota, may Honda, may Suzuki. Lahat ng Japanese brands ginagawa namin doon. Kaya advantage din para sa akin kasi hindi lang ako sa isang brand matututo, kundi sa lahat ng Japanese brands matututunan ko paano siya ayusin. So what are the challenges that I encounter upon working in Japan? Number 1 is yung Japanese or yung Nihongo. Kahit na nag-aral kami ng 3 months sa Pilipinas, iba pa din kapag may kausap ang Japanese kasi mabibilis sila magsalita and may mga slang din sila. And yung iba naman, hindi ko alam kung bakit, pero pag may kausap akong Japanese, minsan ina-expect nila na magaling ka mag-Japanese or ina-expect nila na marunong ka mag-Japanese kasi nasa bansa ka nila. Minsan, hype lang ka ng hype pero hindi mo talaga naiintindihan. So yun, trabaho dito sa Japan, kailangan mo talaga maging passion na mag-aral ng Japanese. Hindi yung napilitan ka lang kasi gusto mo or kasi wala kang choice or gusto mo lang ma-experience yung magtrabaho sa Japan. Parang kung gusto mo talaga matuto mag-Japanese, kailangan talagang willing ka na mag-aral ng language nila. And kapag magaling ka kasi mag-Japanese, mas advantage yun para mas maging maganda yung future mo dito sa Japan. So number 2 is yung culture nila. Japan is a strict country. Ganun din yung mga Japanese people. Stricto rin sila pagdating sa trabaho. And strict din sila when it comes to attendance, discipline, and work ethics. So, yung tatlong yon non-negotiable yon. Kailangan hindi ka nalilate, dapat may disiplina ka, and dapat maayos ka makisama sa mga katrabaho mo. So, kung wala ka ng tatlong yon, attendance, discipline, and work ethics, ikaw rin yung mag-suffer kasi hindi ka magiging masaya sa workshop. So, for example, sa amin, yung senior mechanic kasi namin, medyo ka-edad ko lang siya, 26 lang ata siya. So, nakakabiroan namin siya. Pero, iba-iba ang ugali ng Japanese. Sa ibang company, meron namang stricto. Sa iba, meron yung sobrang maluwag lang sa trabaho. Pero, luckily sa amin, masaya kasi, yun nga, jolly yung senior mechanic namin. Another challenge is yung work ethics nila or yung work quality nila. Hindi pwede yung pwede na. Kailangan, kung sure ka na dun sa gawa mo, dapat i-double check mo pa, triple check mo pa na wala silang makikitang mali sa ginawa mo. Yung torque spec ng spark plug, kailangan tama. Torque ng wheels, bawal sumobra, bawal kulang, dapat sakto lang din. Kailangan 100% palagi kasi ayaw nila na nagkakamali or ayaw nila ng back jobs. Mapapansin mo na iba yung approach nila sa'yo kapag may back jobs ka. And minsan hindi pa nga nila kami pinapansin for 1 week kasi may mali kami na nagawa. Ganun. So is it worth it? For me, worth it siya kasi hindi lang naman ako nandito para makapagtrabaho and makapag-ipon. Nandito rin ako for the experience since I plan on starting my own automotive garage soon. 1, 2, 3 years from now. And gusto ko na kapag nag-start ako, alam ko kung paano siya i-execute na maayos. And alam ng mga customers ko na alam ko yung ginagawa ko since nagtrabaho ako as a mechanic in Japan. So, naging passion ko na kasi matuto when it comes to cars. And para sa akin kasi masarap yung feeling kapag may natatapos ako na trabaho or may natatapos ako ayusin na bagay. So, pang 8 month ko na dito sa Japan and minsan nakaka-homesick pero ako kasi lagi ako mahanap ng way para hindi mabore. Kaya most day offs, lumalabas ako, nag-explore, kain ng ramen, window shopping, punta sa second street, punta sa hard off, tingin ng mga second hand na gadgets. And at the end of the day, meron ako na itong mga scale model kits na binubuo. So meron akong sariling channel for this. Bumubuo ako ng mga scale model kits. Scale Art Japan. Please subscribe to my channel. So yun lang, next part will be our after work routine. And if you find this kind of videos entertaining, please like and subscribe to my channel. And I'll see you soon on my next video. Riders on the storm. いらっしゃいませ。現金をお受け取りください。バーコードをスキャンしてください。商品をスキャンしてください。Meron pa sa